Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan, ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan, sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, nang ang pooy dalanginan dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap, sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad, ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bernabe. Isa sa mga masasabi natin kasama ni San Pablo. Pwede natin tagurian na isang disipulo, pwede rin isang apostol na humahayo sa misyon na ipangalat ang mabuting balita. So pakinggan natin yung mga aspeto ng mga pinadala ng mga misyonero ng Panginoong Hesukristo upang ipangalat ang kanyang mabuting balita. Nandito nga po ito sa ating ebanghelyo. Sabi, humayo kayo, ipahayag ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Tapos, meron ding mga pagpapagaling, pagalingin ng may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin ng mga kitongin. Tungkol naman sa bayad, kung nakatanggap tayo ng walang bayad, pagbigay din tayo ng walang bayad. Tapos, huwag tayong magdala ng supot sa ating paglalakbay.
Kung saan mang bayan o nayon tayo pumunta, maghanap daw po tayo ng taong karapat-dapat na pakituluyan, na manatili tayo sa kanyang tahanan, at ipahayag natin sa kanya ang pananampalataya at pag-ibig ng Diyos, at maghatid tayo sa kanya ng kapayapaan. Matapos kong sabihin to sa ating mga nakikinig dito at nanonood, tinatagurian ba natin sarili nating isang misyonero? O baka ang pagkakaalam natin sa isang misyonero ay itinalaga ng Diyos katulad ng mga pare o kaya mga relihiyoso na pupunta sa mga misyon. Maaring tama, pero ako ay naniniwala lahat po tayo ay misyonero, no? Merong mga magulang misyonero sa kanilang mga anak. Yung mga nakatira sa kanilang kapitbahayan, misyonero sila sa kanilang kapitbahay, no? At kung tayo pupunta sa ating mga trabaho, misyonero po kayo sa inyong trabaho, nagpapalaganap ng mabuting balita sa mga kapwa nyo katrabaho, yung mga kabataan sa kanilang mga kaklase, no, sa paaralan. Lahat po tayo ay misyonero dahil tinanggap po natin itong atas na ito nung tayo po ay bininyagan. Minsan ay pinagpapaliban natin ito. Kapag hindi po natin ginawa ang gawain ng isang misyonero, masyado tayo nagiging abala sa ating pang-araw-araw na buhay, na bandang huli wala rin itong pagkakaiba sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat lahat ng tao ay nagtatrabaho, lahat ng tao ay kumakain, nagpapahinga. Pero ano pinagkaiba natin bilang mga binyagang mga Katoliko? Tayo ay misyonero. Maganda po na pagiging misyonero ay maging way of life po natin. Bahagi po talaga yan ng ating buhay. Ano po ba naman ang gagawin natin dito sa mundong ito? Kumain at matulog at maghanap ng ating makakain. At pagkatapos, aasa tayo na pag natapos ang buhay natin ay aakyat na lang tayo bigla ng langit. Hindi. No? Ang tanong ay, may nagawa ba tayong pinagagawa ng Diyos sa atin? Naging misyonero ba tayo sa daigdig na ito? Nagpangalat ba tayo ng kabutihan ng Panginoon? Sana tanggapin natin ang papel na ito na isang misyonero. Itong isa sa pinaka makabuluhang bahagi ng ating buhay. Magkakaroon ng sense ang buhay natin pag pumasok tayo bilang isang misyonero. Pero pinakamaganda sa buhay ng misyonero ay hindi yung sarili ko ang aking sinusulong. Ang sinusulong ko ay si Kristo. Si Kristo ang aking pinopromote. Kaya mga kapatid, halina sa buhay na pagiging isang misyonero. Magdasal po tayo. Panginoon, salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Pero tila kinakain kami ng mga hamon ng mundo. Nakalimutan namin ang buhay namin sa Espiritu. Tulungan niyo po kaming tanggapin ang atas na binigay niyo sa amin, na magpangalat ng mabuting balita. Gawaran niyo kami ng inyong banal na Espiritu upang aming buhay ay maging inspirasyon para sa mga kapwa namin nagugutom at nauuhaw ng inyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.